Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy upang mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ang unang araw para sa buwan ng Oktubre, Martes ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. Sa ating pong ebanghelyo sa araw na ito, muli ang aral na ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya namang talagang akmang-akma din at applicable pa rin para sa panahon natin ngayon. Marami sa atin ang nauuwi sa mga kadramahan sa buhay. At ano ang ipinagdadrama? Hindi sila gusto ng iba. Yung masyado tayong after doon sa magustuhan tayo ng lahat, ay yung reality, hindi lahat may magkakagusto sa iyo. Hindi lahat ay, kahit hindi ka pakilala, ayaw sa iyo. Period. Ayaw sa iyo eh. Muaring dahil sa mas malalim na dahilan o kung ano man, no? Katulad na halimbawa, pwedeng hindi ka matanggap dahil sa kulay, dahil sa kultura, dahil sa background, dahil sa gender, ngayon pati gender, dahil sa gender o maging dahil sa pananampalataya. At kailangan natin matanggap yon na hindi lahat ng tao matatanggap ka. Pero huwag kang mag-focus sa mga taong ayaw tumanggap sa iyo. Kaya sa Ebanghelyo, maging si Jesus, naranasan itong rejection ng mga Samaritano o mga taga-Samaria dahil sila ay patungo sa Jerusalem. Ang Hudyo, ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano, makasalanan. Kasi magkaiba sila ng kultura. O kung ano pa man, no? Na sabi ko nga, ano bang pinagmulan? Bakit ganun ang pagtingin sa isa't isa? Pero anong ginawa ni Jesus? Kalmado lang. Kung ayaw, okay. Doon tayo sa ibang bayan o ibang nayon magtungo. Bakit natin igigiit din? Di ba? Bakit mo igigiit na itong grupong ito tanggapin ka? Itong lugar na ito tanggapin ka? Meron kang, kung malinaw nga din sa iyo kung ano ang goal mo, kung ano ang mission mo at gusto mong tahakin, edi doon ka mag-focus. Huwag doon sa mga taong ayaw sa iyo. Hindi, minsan nga, di ba? Hindi naman kayo magkakilala, hindi mo naman siya kilala, hindi ka kilala, ayaw lang sa iyo, period. Alam, masyado tayong napapa-apekto at yung termino natin na masyado tayong nagpapa-depress. At kapag depressed na, galit na.
Galit na tayo sa mundo. At yung aura natin, yung feeling natin, yun na, magmumukmok tayo. Ito nga mga alagad, di ba? Gustong gantihan itong mga ayaw silang papasukin, ayaw tanggapin, paulan na natin ng apoy. Di ba? Ganun yung reaksyon eh. Pero sabi ni Jesus, wag. Ibang espiritu ang sumasanib sa inyo. Hindi ganyan dapat. So kung merong ayaw, di kalma. Huwag ka masyadong mag-focus dun sa mga likes, dislikes, diyan sa mga posts na ginagawa natin sa social media. Kung malinaw nga lang sa'yo, bakit ka ba nag-post? Kung malinaw lang din naman sa iyo yun. Ito yung isang bagay na kailangan natin matutunan sa araw na ito. Yung patampo-tampo, tapos lahat mapipigilan, lahat titigil dahil lamang doon, ay wala. Talo ka. Tuloy lang. No? Tuloy ang paglalakbay, tuloy ang misyon. Mayroon din naman tatanggap sa iyo. Mayroon din naman makakaunawa sa iyo. Doon ka mag-focus. Huwag doon sa iba. Amen? Thank you.